Nakakamiss maglaro ng Ragnarok Online. Isa pa akong pulubi na walang pambili ng in-game items. Play to win? Pwe, mas fulfilling na paghirapan i-build ang karakter ko sa sariling kayod. Worry no more! Dahil sa bagong Ragnarok M Classic na free-to-play friendly. Dahil iisa lang ang currency, buy everything with Zenny! What? May free monthly cards pa! 6 original classes, save plus 15 refinements, at offline battles! Offline battles? So, pwede akong maglaro kahit nasa labas. Alright, time to grind! Let's go! Ang dami kong naipon na Zenny! Mabibili ko na to! Download Ragnarok M Classic now! Nung elementary ako, kapag nakikita ko yung eskwelahan ng mga high school, iniisip ko na sana bumilis yung oras. Gusto ko nang lumaki. Gusto ko nang maranasan ang pagiging isang teenager. Gusto ko nang maging cool kid. Sa teenage life, dito natin mararanasan ang tinatawag na identity exploration. Tinitignan mo kung saan ka bilong. Hinahanap mo kung saan mo ipagsisiksikan yung sarili mo. Anong klaseng mga tropa ang gusto mong pakisamahan? May iba't ibang klaseng mga grupo ng mga kaibigan nung high school. Andyan yung mga grupo ng mga kaibigan na mahilig sa music. Mga tropahan ng mga matatalinong tao na ayaw magpakopya. De, joke lang. Mga tropahan na mahilig sa sports. Mga tropahan na mahilig sa kalokohan. At marami pang iba. Sa grupo namin siguro masasabi kong hybrid yung klase ng tropahan na meron kami. Isa lang ang sinisigurado ko. Alam kong hindi kami kabilang sa mga matatalinong tao. Puro lang kami tawanan at kwentuhan ng mga tropa ko. Meron pa nga yung hindi namin makakalimutan. Nagtatawanan at nagkwekwentuhan kaming tatlo. Bigla na lang kaming tumahimik ni Pinya at itong si Sen ay tawa pa rin ng tawa. Nagtaka si Sen kung bakit kami tumigil tumawa. Pagharap niya, nasa harapan na pala niya yung teacher namin. Kulang na lang maghalikan silang dalawa. Kala ko kapag naging teenager na ako, maseseryoso ko na ang pag-aaral. Hindi pala. Isa pala ako sa mga humihingi ng papel. Isa pala ako sa mga nangungopya sa katabi. Isa pala ako sa mga hindi gumagawa ng assignment at projects. Isa pala ako sa mapupunta sa guidance dahil hindi pumapasok sa school at laging pumupunta sa kantin. Speaking of canteen, para makasave kami ng baon ni Pinya, nanglilimos kami sa mga classmate namin ng piso. May mga nagbibigay kasi nagmamakaawa kami. Kapag hindi nila kami bibigyan, pinipilit namin sila na bigyan kami. Naalala pa nga namin yung sinampal si Pinya nung humihingi siya ng piso. Isa pang ginagawa namin ni Pinya dati na wag niyong tularan, nagnanakaw kami ng snack sa kantin. Laging puno yung bulsa namin ng burger at ibang mga hinahablot namin sa kantin. Wala pa kasing CCTV dati kaya malakas yung loob namin magnakaw. Pinagsisihan ko nga yung ginawa ko na yun Iniisip ko na sana makasalubong ko yung mga nagtitinda noon sa kantin para mabayaran namin yung mga burger na pinagkukuha namin sa kanila. Crush sa school. Ang pagkakaroon ng crush ay isa sa highlight natin sa pagiging isang teenager. Sila ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo pumapasok sa school maliban sa mga tropa natin. Sila ang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng motivation. Sila ang dahilan kung bakit natin inaayos ang mga sarili natin. Wala akong balak magka-jowa noon, kaya talagang paghanga lang ang tingin ko sa pagkakaroon ng crush. Sus! Hindi ka lang crush ng crush, wey! Pagtungtong namin ng second year high school, ito yung pinakamasayang year namin ng high school. Halos kumpleto ang tropahan nung taon na to. Dito rin taon na to, nag-umpisa ang pagiging isang atleta ko. Nagpa-try out yung coach namin at sumama naman kami nila Pinya. Sumama kami para lang makatakas sa klase. Madaming nag-try out pero konti na lang ang bumalik. Kami nila Pinya, tinuloy-tuloy na namin. Malapit na kasi ang district noon, kaya kailangan na nila ng players para mag-represent ng school. Sa kasamaang palad, natalo kami. Nagkaroon na rin ako ng sariling cellphone nung time na to. Walang iba kundi ang legendary cellphone na 3310. Sing tigas ng hammer ni Thor. Pwede mong ipangpukpok sa kinaiinisan mong tao. Kahit wasak na yung casing nito, gumagana pa rin. Kahit malublob sa tubig, ipatuloy mo lang, okay na. Pangmatagalan din ang battery nito, parang Motolite.
Huwag mo lang i-overcharge dahil lolobo yung battery nito. Nauso na din kasi dati yung group message. Alam ko mga batang 90s lang makaka-relate nito. Yung paggising mo ng umaga magche-check ka kagad ng GM na mala Jejemon. Meron pa dyan yung mga quotes at mga kantang malaimo ang lyrics. Akala mo GM yung text sa'yo pero sa'yo lang pala sined dahil crush ka nung classmate mo. Isa pang nakakatawa nung second year high school, naging journalist kami ni Pinya. Lecheng yan, nagtataka talaga ako paano kami naging journalist that time. Mga bonak kami. Kahit simpleng essay nga, hindi ako makapagsulat dati Maging journalist pa kaya? Proud na proud pa kami dati kasi may t-shirt pa kami na nakasulat na journalist. Pagka third year high school ko, ito yung pinaka-boring na taon sa akin. Watak-watak na kasi ang tropahan noon. Hindi na kami magkaklase. Feeling ko nga pinaghiwa-hiwalay kami ng mga teacher noon. Graduated na rin kasi yung crush ko noon, kaya malaking percentage ng motivation ko ang nawala. Itong taon na to, ang may pinakamarami akong cutting classes dahil bored talaga ako sa school noon. Gusto ko nga mapabilis yung oras that time para makagraduate na ako. Hindi rin ako masyado nagtitraining sa sports, nawalan talaga ako ng gana nung taon na to. Pinapatamaan na nga lang kami ng coach namin na lulubog lilitaw sa training. Worst section din yung napuntahan kong section that time kasi akalain mo yun, hindi nakikinig yung mga estudyante, nagwo-walk out na lang yung mga teacher, ayaw na nila kaming turuan. Naalala ko pa, napayak pa namin yung teacher namin noon habang nagdi-discuss siya. Wala kasing nakikinig tapos ang ingay-ingay pa. Disrespect talaga sa teacher. Sorry sensei. Himala na lang talaga kung paano ako nakapasa nung third year high school. Tumigil din ako that time ipakita yung card ko sa parents ko dahil sobrang nakakahiya talaga yung mga grades ko. Pagka fourth year high school ko, dito na ako napaisip na baka hindi ako makagraduate kung ganito pa rin yung mindset ko. Ang hirap ko talagang baguhin yung pagiging antukin ko sa klase at saka pagiging tamad. Kahit harap-harapan sa teacher, natutulog ako. Itong taon na rin na to na sineryoso ko yung training ko sa Arnis. Last year na kasi to sa pagiging isang high school, kaya ibig sabihin, last chance ko na to para makapasok sa palarong pambansa. Sa kabutihang palad, nakapasok ako sa palaro. At the same time, sa kasamaang palad, natalo ako. Hindi naging maganda yung laro ko that time at sinisisi ko yung sarili ko. Marami akong naging injuries. Kung hindi lang siguro ako tumatakas sa training, malakas siguro yung katawan ko. Hindi ako madaling ma-injury at mas kampante ako sa laro dahil solid yung training ko. Pero wala Sineryoso ko nga yung training pero may mga time pa rin na hindi ako pumupunta dahil mas inuuna ko ang kaadikan ko sa computer games kaysa sa mga importanteng bagay. Nasobrahan ko kasi ang paglalaro ng computer games to the point na kahit exam kinabukasan, kaya ko pang mag-overnight sa computer shop. Kaya sa mga gamer dyan na nag-aaral pa, dapat balansehin nyo yung pag-aaral nyo at pagiging isang gamer. After ko makagraduate ng high school, akala ko okay na. Alam ko na ang gagawin ko. Hindi din pala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kung papasok naman ako sa college, wala naman kaming pera. Tinanong din ako ng coach namin na nag-handle sa amin ng palaro na kung saan daw ako magva-varsity. Ang nasabi ko na lang noon, hindi ko pa po alam. Tinanong ko yung mga tropa ko kung anong balak nila gawin at hindi na ako nagulat na pare-parehas din pala kami ng sitwasyon. Naging tambay kami ng isang taon, pinifigure out namin kung ano ba talaga ang gusto namin sa buhay. After ng isang taong pagtatambay, wala pa rin akong nahanap kung ano ba talaga ang gusto kong gawin. Napasabi na lang ako sa sarili ko na, ano na ang gagawin ko? Kailangan may gawin ako. Paano na ang future ko nito? Pinilit ko yung sarili ko mag-enroll sa school na makakamura ng tuition. Pero first sem pa lang, nag-drop out na ako. Para kasing wala akong natututunan sa school na pinasukan ko. Or talagang bonak lang ako. After ko mag-drop out, bumalik na naman ako sa tanong na, anong gagawin ko? Saan ako mag-uumpisa? Holy sweat! Paano na ang future ko? One day, isang araw, na-introduce sa akin ng isa kong kaibigan na may animation school sa amin. Bigla akong nabuhayan ng loob. Like, bumalik lahat ng motivation at sigla ko. Ito yung gusto kong gawin. Iba pala yung energy mo kapag gusto mo yung ginagawa mo. Akala ko dati, tamad lang ako mag-aral. Hindi pala. Kailangan ko lang talaga mahanap yung bagay na gusto kong gawin. Nung nahanap ko yun, sisiw na lang sa akin yung paggising ng umaga dahil excited ako. Excited ako sa bago kong matututunan, motivated at sinisipag ako everyday para matapos ko yung mga exercises. Ang saya ko nung nakagraduate na ako. Nakuha ko yung mga national certificate ko sa animation.
Sinabi ng teacher namin dati na enjoyin na daw namin ang pagiging isang teenager at pag-aaral namin nung high school dahil mamimiss daw namin ito. Tama naman siya, na-miss ko yung tropahan dati na puro tawanan. Yung mga naging close namin na teacher na sumasabay sa mga jokes at trip namin. Yung guard na lagi kaming pinapalusot kapag late at lagi naming nakakakwentuhan tuwing dismissal. Na-miss ko yung JS prom namin na nagmukha kaming mga unano dahil sa malalaking American suit na hiniram namin. Hinding-hindi ko rin makakalimutan nung nagdala kami ng maraming gel para pang hairstyle sa buhok namin. Namimiss ko yung mga kulitan, mga pranks na maglalagay ng bag sa bato, itatali o kaya ilalagay sa bubong. Kung may pagsisisihan man ako nung teenage life ko, sana mas sineryoso ko pa yung pag-aaral ko nung high school. Kung alam ko lang na magiging content creator ako balang araw, sana minaster ko yung pagsusulat ng essay. Alam nyo ba na dapat sana pang international tong channel na to? Pero dahil panay cutting classes at hindi nakikinig ang koya nyo sa teacher, wala akong confidence sa pagsusulat sa English. So ang ending, Tagalog na lang yung content ko para Pinoy na Pinoy, di ba? Hanggang ngayon kasi, wino-workout ko pa yung English skills ko. Kaya sa mga nanonood dyan na mga nag-aaral pa, galingan nyo sa pag-aaral. Makakatulong yan sa future nyo. Promise! Isa lang ang ikinasasama ko ngayon. Bakit nung umalis na kami, nagsigandahan yung mga eskwelahan? Nagsitayuan yung mga magagandang building. May covered court pa. Nung panahon namin, halos magsiksikan kami sa loob ng classroom Kapag umuulan, hindi kami makapag-training dahil walang covered court. Bakit ganon? Napaka-unfair! End!